Sa kabanatang ito, tuluyan ng magdidilim ang paningin ni Doc Morgan matapos itong matuklasang nawawala ang titulo ng kanilang lupa. At si Candice, kasama si Raul ang utak sa likod ng panibagong pagtatraydor na ito. Ngunit habang nagkukumahog si Morgan na maiusal ang kanyang ari-arian, sa malayo naman ay unti-unti na nagbabalik ang nag-iisang babaeng kanyang minahal, si Rebecca, na mas kilala na ngayon bilang ang makapangyarihang si Aurora Phoenix Moore ay handa nang balikan ang lahat ng sa kanya, kabilang ng kanyang 4 na anak. Sundan natin ang napakatindi at emosyonal na kabanatang ito, mga ka-summer. Pagdating ni Morgan sa bahay, hindi na siya nag-aksaya ng kahit na isang segundo. Muntik na siyang madula sa sobrang pagmamadali. Pagkapasok, mabilis niyang binuksan ng cabinet, yung part-10 drawer, na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano bubuksan. Hinila niya ang drawer, kinuha ang folder at agad na binuksan. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Wala ang titulo. Napasinghap siya ng malakas at parang may humila sa baga niya. No. Inihagis niya ang folder sa sahig. Kumalat ang mga papeles pero hindi niya man lang tinignan. Nagdilim ang paningin niya sa galit. Put! Hindi niya na natapos. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa gilid ng cabinet. Kumirot ang kamaon niya pero hindi yon umabot sa tindi ng nararamdaman niyang puot. Nanigas ang panga niya. Inisa-isa niya ang laman ng drawer. Binaligtad ang mga papel. Sinilip ang ilalim, gilid, likod, pati yung imposible namang paglagyan. Pero malinaw. Wala. Talagang wala. Putang ina! Muni niyang mura. Halos mapaungol sa galit. Umikot siya sa kwarto. Mabilis ang hakbang. Wala namang sirang lock. Walang gumalaw sa knob. Walang gasgas. Walang sapilitang pagpasok. Walang kahit na anong senyales na may nagnakaw o may sumingit. Malinis ang buong cabinet. Sobrang linis at lalo lang siyang nangalit dahil doon. Hindi siya nagbibigay ng titulo kahit na kanino. Hindi siya nag-abot. Hindi rin siya pumirma ng anumang papeles tungkol sa lupa. Alam niyang hindi siya ganong katanga. Kaya sino? Sino ang may access? Sinong may lakas ng loob at sinong may dahilan? Kasabay ng pag-ikot ng kamaon niya ay ang paglitaw ng isang pangalan. Isang pangalang nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo, galit at puot na hindi na matanggal sa sistema niya. Candice. She did this. Bulong niyang puno ng galit. Tumayo siya ng diretsyo. Humawak sa sariling sentido. Pilit pinipigilan ang sobrang puot na parang sasabog na sa loob niya. Si Candice lang ang may motibo. Si Candice lang ang may access. Si Candice lang ang walang hiya at desperadong gagawa ng ganitong klaseng kahayupan. At kung kinuha niyang titulo, ibig sabihin may ginagawa na naman silang kalokohan ni Raul. Huminga si Morgan pero hindi nakatulong sa galit na kumikirot sa ulo niya. Kapag si Candice ngang kumuha noon, hindi niya alam kung anong kaya niyang gawin. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya papayag na mangyari na naman ang ginawa nila noon. Hindi niya hahayaan na may mawala ulit sa kanya. Huminga ng malalim si Morgan, yung tipong pilit niyang pinapakalmang sarili kahit na init ang buong sistema niya sa galit. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng trouser. Mahigpit ang kapit niya doon na parang yun ang tao na gusto niyang sakalin. Inayal niya ang number ni Candice. Isang ring, 2, bago ito sinagot. Hello? Mabilis sa sagot ni Candice. Parang nakaabang, pinilit niyang gawing steady ang boses niya kahit ramdam niyang nanginginig ang panga niya. San ka nagpunta? Tahimik sandali tapos sumagot si Candice, may di inatampo sa boses niya. Wala ka namang pakialam sa akin, hindi ba? Why are you asking? Malamig, may konting paghihimutok. Napapikit si Morgan. Kinuyom ang kamao, pilit na nilulunok ang galit na kumakain sa kanya. Candice, mariin niyang sabi, bawat salita mabigat. Just answer my goddamn question.
Suminghot si Candy sa kabilang linya. Halatang napipi ko na rin. Umuwi ako sa parents ko. I will be back tomorrow. Okay, happy? Pero ramdam ni Morgan sa tono nito. Nagsisinungaling ang babae. May tinatago. Hindi siya nagsalita pa. Hindi na kailangan pa. Bigla na lang niyang ibinaba ang tawag. Walang paalam, walang dagdag na salita. At pagkapindot niya ng end call, halos pumulupot ang palat niya sa cellphone. Parang sinisiksik niya ang galit sa maliit na bagay na yon. Damn it! Bulong niya't halos mapunit ang hangin sa higpit ng paghinga niya. Ramdam niya ang pag-init ng batok niya. Ramdam niya ang pag-ikot ng dugo niya sa galit. Candice was lying and he knew it. At kung nagsisinungaling si Candice, ibig sabihin, tamang hinala niya na ito ang kumuha sa titulo at may pupuntahan itong hindi dapat pinupuntahan. Mas lalo pang humigpit ang panga ni Morgan. Halos mamuo ang ugat sa gilid ng sentido niya. You better pray to God na mali ako, bulalas niya. Nang mawala ng tinig ni Morgan sa cellphone, unti-unting umangat ang gilid ng labi ni Candice. Isang ngising, hindi galing sa saya, kung hindi sa lason. Kung hindi niya makuha ang puso ng lalaki, dudurugin niya ito hanggang sa siya na lang ang pipiliin itong sandalan. Isang perpektong plano. Habang nagmamaneho, mahigpit ang hawak niya sa manibela. Lalo pang humigpit ng sumagi sa isip niya ang kambal. Ang mga batang hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap na mga anak ito ni Rebecca. Bawat tingin niya sa kambal, para siyang sinusunog sa inis. Pero kung kailangan niyang magpanggap na mabait, gagawin niya. Kung kailangan niyang humalik-halik, mag-smile, magsabi ng, "Baby, you're so cute. Mommy's here." Kahit nasusuka siya, kakayanin niya. Lahat para kay Morgan. Dahil mahal na mahal niya ito. Ilang sandali lang lumitaw ang malaking gate at bumusina siya. Agad itong bumukas at parang mismong bahay alam ng pagdating niya. Pumasok siya sa driveway at pinatay ang makina. Pagkatapos ay kinuha ang brown envelope mula sa passenger seat. May laman itong titulo, 4 na hawak niya at hindi pa yun kalahati ng pagmamay-ari ng pamilyang Alcarte. Ang dami nilang land property. Isa-isa niya itong tatanggalin kay Morgan. Isa-isa niyang kukunin hanggang wala nang matira. Paglabas niya ng sasakyan, bumukas ang main door. Lumabas si Raul. May yabang ang tindig. May aruganting ngiti na parang hari siya. Sariling kahariang nabuo sa pandaraya. Candice! Bungad nito, nakaangat ang 2 braso para yakapin siya. Umiwas ang babae. Don't touch me. Sagutin mo muna yung tanong ko. Kanina mo binenta yung lupa nila Morgan? Umangat ang sulok ng bibig ni Raul. Proud na proud. Sa mag-asawang Turner. Sagot niya at halos nakangisi. Ang mag-asawang pinagbentahan ko sa kapatid ni Rebecca. Maperang mga yun. Hindi na tumawad. Cash. Tumawa siya ng mahina. At para sa'yo lahat yun. Nagliwanag ang mukha ni Candice. Pero hindi dahil masaya siya kundi dahil tama ang plano niya. Inabot niya kay Raul ang brown envelope. Open it. Binuksan ng lalaki. Tumaas ang kilay. Beach property? Umiling siya at natatawa ng mapanira. Exactly. Diyan tinira ni Morgan si Rebecca dati. Ibenta mo rin yan, sabi ni Candice. Mababa ang boses. Same buyer. Gusto ko masaktan siya. Gusto ko maubos lahat ng importanteng lugar sa buhay niya. Tumingin si Raul sa kanya. Nagugustuhan ng demonyong plano. Nakangisi si Raul, parang nasasarapan sa kaguluhan. You really want him destroyed? Mahinang tumawa si Candice pero nakakasulaso. I don't just want him destroyed. Gusto ko siyang lumuhod. At pag wala na siyang pera, wala na siyang bahay, at wala na siyang pangalan. Lalapit siya at halos sidampi ang labi sa tenga ni Raul. Ako lang ang matitira sa buhay niya. And he will have no choice but to need me. Lumayo siya, dinalang sarili papasok ng bahay na para na nilang teritoryo. Let's make sure he loses everything. Simulan mo na ulit, Raul. Ubusin natin ang meron kay Morgan. Aniya at hindi lumilingon. Pabagsak na naupo si Morgan sa gilid ng kama. Parang biglang naubos ang lakas niya.
Nanlalamig ang mga palad niya at hindi siya makapag-isip ng tama. Para siyang sinakal ng bigat ng problema at sa bawat segundo, pakiramdam niya lalo siyang nilulunod. Tsak na isusumpa siya ng kanyang daddy Jake. Tsak na hindi to titigil hanggat siya ang sisisihin sa pagkawala ng lupa. Napahawak siya sa muka, hinagod ang sentido at napapikit ng mahigpit. Damn it, bulong niya. Sa matinding frustration, hindi niya alam kung anong uunahin. Galit sa sarili, galit kay Candice, takot sa ama o ang takot na baka huli ng lahat. Humugot siya ng hangin, pilit inaayos ang sarili nang biglang may sumagi sa isip niya. Si Krista, bumuka sa mga mata niya at parang may konting liwanag na pumasok sa utak. Agad niyang dinukot ang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig pang daliri habang hinahanap ang number. Si Krista, anak ng Tito Claude at ang asawa nito. Isang agent, isang taong may koneksyon, may alam at may pwedeng gawin. Maybe she can help him. Maybe this time he won't be alone. Mariin siyang napakagat sa kanyang labi. Sinusubukang pigilan ang pagkalat ng panik sa dibdib niya. I badly needs help. Bulong niya sa sarili at halos hindi marinig. Kung hindi pa ako kikilos ngayon, kailan pa? Kapag nawala ng lahat. Pinindot niya ang contact number ni Krista. Habang nag-ring, parehong nagdarasal at kinatatakutan ng puso niya ang sagot sa kabilang linya. Rebecca POV. Nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ko dito sa Santorini. Hawak ang isang glass ng red wine habang pinapanood ang paghampas ng alon sa mga batong puti sa ibaba. The breeze was warm but gentle, enough to brush my hair back while the sun slowly dipped into the sea. 5 taon na. 5 taon mula na magbago ang buong buhay ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na ako na ngayon si Aurora Phoenix Moore. From the ashes of my past, I rise, unbreakable, reborn and ready to claim the life I was always meant to live. Hindi ng dating babaeng hinamak, pinagtulungan, iniwan at muntik ng mamatay. I reinvented myself. I rebuilt myself and now I live. Suot kong white bikini na may manipis na cover-up na hanggang hita. Bahagyang nakabukas sa harap, kita ang bronze glow ng balat ko, ang mas defined na waist ko at ang mas mature na aura na hindi ko dati alam na kaya kong taglayin. My hair is longer now, mas makintab, mas inayos. My face, sharper features, calmer eyes. Parang lahat ng sugat ko noon ay napalitan ng confidence na hindi kayang tapatan ng kahit na sinong mga api sa akin noon. You've come a long way, bulong ko sa sarili habang iniikot ang wine glass. Hindi ko man pinangarap na maging CEO, pero kaloobang hindi ko tinanggihan ang iniwan ni Mrs. Moore. At ngayon, I'm running Moore Pharmaceutical Company, one of the strongest pharmaceutical empires in America. From rag to riches. Kapag may pera ka pala, power follows. Doors open, people bow, respect becomes automatic. At kung tutuusin, hindi lang yun ang nagbago. Nabigyan ko ng maayos na buhay ang mga kapatid ko na kapag-aral sa mamahaling university na ibibigay ko na sa kanila ang bagay na hindi ko kayang ibigay noon. May mga charity din ako na tinutulungan sa Pilipinas. Mga batang katulad ko noon, maagang naulila, mga inabuso, mga iniwan, mga walang laban. Kahit na malayo ako, hindi ko sila binibitawan. At kay Mia, sobra ako nagpapasalamat. She stayed even when I had nothing. Siyang kamay na humila sa akin, papalayo sa pagkakalugmok. Siya ang unang naniwala na deserve kong magsimula ulit. Si Marlon naman, may lawyer. He made sure my new identity was clean, legal, untouchable. Hindi niya rin ako iniwan hanggang sa maabot kitong mundo na meron ako ngayon. Isa sa pinakamahusay na abogado sa bansa, kilala sa talino, determinasyon at integridad. Halos lahat ng kaso niya panalo. Ang huling kaso niya na naipanalo, isang babaeng inabuso ng asawa niyang congressman, kasamang mga anak na kailangang mailayo sa panganib. Sa husay at dedikasyon ni Marlon, napanalunan niyang hustisya para sa babae at nasecure ang proteksyon ng mga bata. Pinakita niya na kahit powerful ang kalaban,
May batas na nagtatanggol sa inosente. Tumingala ako at huminga ng malalim, pero kahit na gaano kaganda ang view, kahit gaano katahimik, kahit gaano kalaki ang hawak kong kapangyarihan, alam ko na may kulang. Ashuriel, Alicia, I whispered their names. My twins, my life. Silang dahilan kung bakit hindi ako bumigay noon. Pero ang dalawa ko pang mga anak, dalawang dugo ko, dalawang iniwan ko dahil wala akong choice. Mga batang kinuha sa akin ni Morgan. Bago niya ako giniba, bago niya ako tinapos. Pinisil ko ng mahigpit ang baso. I will get them. Bulong ko at halos walang tunog. No matter what it takes. The wind brushed my cheek, parang nagpapaalala. I am no longer the woman he broke. I am no longer the woman he threw away. I am reborn. I am Aurora Phoenix Moore, and I'm coming back for what is mine. Napalingon ako nang may bumulong sa likod ko. Thought you'd miss me. Parang kusang lumapad ang ngiti ko nang makita si Marlon. Nakabalik na pala siya mula sa Pilipinas. Hawak niyang isang bouquet ng red roses at sa kabilang kamay ay isang brown envelope. At gaya ng dati, damn, he looked good. Tall, broad shoulders, clean-cut hair na bahagyang humahampas sa noon niya, matangos na ilong, defined jawline, at yung mga mata niya, warm, steady at parang kaya niyang buhatin lahat ng bigat ko sa isang tingin lang. He had that quiet, mature kind of charm na hindi mo kagad napapansin pero ramdam mo hanggang buto. Si Marlon, hindi ko lang abogado, hindi lang kakampi, hindi lang tagapagtanggol. Siya na ngayon ang isa sa pinakamalambot ngunit pinakamatibay na bahagi ng buhay ko. At oo, isa rin siyang masugid kong manliligaw. At sa totoo lang, wala ako nakikitang dahilan para tanggihan siya, kaya malapit ko na siyang sagutin. Inabot niya ang bulaklak at pagkatapos ay hinila ko sa isang yakap. Mahigpit, mainit, puno ng pagkamis. 4 months kaming hindi nagkita. 4 months na puro tawag sa messenger. Kaya ramdam ko na nangungulila rin siya. Pagbitaw niya, hinayaan kong halikan niya ako sa pisngi. Hindi tulad noon na halos umatras ako sa discomfort. Ngayon, normal na. Warm, familiar. You look different. Bulong niya't nakangiti. Stronger, dangerous in a good way. Napatawa ako. Of course, I learned from the best attorney in the Philippines, right? Umiling siya talatang natatawa din. Saka kami naupo sa couch facing the sea. Nagkwentuhan na muna kami, catching up sa mga nangyari sa Pilipinas at dito sa Santorini. Hanggang sa nilapag niya ang brown envelope. Open it, sabi niya. Napakunot ang noo ko pero sinunod ko siya. Pagbukas ko, halos malaglag ang wine glass sa kamay ko. Titulo ng beach. At hindi ko inaasahan, pangalan ni Morgan ang nakasulat. Pangalan na puro pasakit ang binigay sa akin. Ngayon, wala na. Parang pangalan lang ng isang estranghero. Binili mo na? Tanong ko, kalmado pero matalim. Tumango si Marlon. Good, sabi ko't diretso. Buy more, hanggang maubos lahat ng meron siya. Napangiti siya, yung tipong proud na proud sa akin. Hindi ko alam kung natutuwa siya dahil lumalakas na ako o dahil hindi na ako matitinag kapag tungkol kay Morgan ang usapan. By the way, dagdag niya, ayos lahat para sa pag-uwi mo. The rest house is fully ready. You'll have a safe place. Lahat ng plano, solid na. Good, sagot ko. Inabot niyang kamay ko at hinawakan. Mainit ang palad niya. Steady, grounded. Pero hindi ko maiwasang tumigas ang katawan ko nang tanungin niya. About your plan, yung gusto mong pasukan bilang yaya. Sigurado ka ba dun? Baka apihin ka. Nawalang ngiti ko, napakuyom ang kamao ko sa ibabaw ng tuhod ko. Yes, I knew it was humiliating. Yes, alam kong delikado pero wala akong choice at sisiguraduhin kong hindi ako magpapaapi. That's the only way, Marlon. Mahina pero matatag kong sagot. It's the only way to get close to my babies. I need time with them. I need connection. Kapag nakuha ko ng loob nila, I will bring them with me. Slowly, carefully. Tumango siya pagamat halatang hindi niya gusto. And Alcarte, he's going down. Sagot ko't mas malamig ang boses ko kaysa sa hangin ng Santorini. Tuloy ang plano. He took everything from me. He took my children.
He almost killed me. Kung hindi ko pa makukuha ang mga anak ko sa maayos na paraan, sa batas ko siya tatapusin. At kung hindi pa rin, kung sakaling hindi man ako pakinggan ng korte, kung pipilitin pa rin niya ako, kakalabanin ko siya hanggang dulo. I will fight for my children. I will fight for all 4 of them. I want my quadruplets back. I want my family whole. Huminga ako ng malalim, diretsong nakatingin sa dagat. Alcarte is no longer part of my life. Bulong ko. He lost that right the moment. He chose to destroy me. Hindi ako babalik sa taong walang backbone, walang paninindigan, walang puso. My children, they're the only bond I want. The only connection that matters. The only love worth fighting for. I'm doing this for them, Marlon. Tugon ko. Ramdam ko nag-iba ang aura ko. For my kids, I will burn the whole world if I have to. Akmang magtatanong na sana ako kay Marlon tungkol sa investigation kay Raul, pero naputol yon nang biglang umalingaw-ngaw ang 2 boses na sabay-sabay. Tito Marlon! Sabay kaming napalingon. Sina Ashriel at Alicia ang dumarating papalapit sa amin habang mabilis sa tumatakbo. Halos magkarera pa. Si Ashriel may mahabang pilik mata, matangos na ilong at mahinhin pero pilyong ngiti. May konting wave ang buhok niya at gwapong bata. Aminin ko man o hindi, hawig niya si Alcarte. Mukha siyang tahimik pero palaban kapag kinakailangan. Si Alicia naman, may soft, gentle eyes na medyo singkit. Makinis at maputing balat at rosy cheeks na parang natural na may blush. Ang buhok niya'y mahaba, dark brown at tuwid. Bagay sa maliit niyang mukha na parang laging may innocence. Mama! Sigaw ni Alicia, diretso kagad sa yakap ko. Halos mapatras ako sa bilis niya. Sumunod si Ashriel, humahagikik pa bago sumubsob sa kabilang braso ko. Mama! Tito Marlon is back! Binalot ko silang dalawa sa yakap ko. Ramdam kong init at bigat nila. Comfort, home, everything I fight for. Habang tuluyang nalulubog sa bitag, nina Candice at Raul ang pamilyang Alcarte. Hindi nila alam na ang dating Rebecang inapi at minulto ng nakaraan ay nagbabalik na bilang ang makapangyarihang si Aurora Phoenix Moore. At sa tulong ni Marlon, handa na siyang bawiin hindi lang ang ari-arian kundi pati ang kanyang 4 na anak. Kahit pa magpanggap siyang yaya para lang makalapit sa kanila. At ang aral para sa kabanatang ito, ang taong sinubok ng matinding pighati at nagawang bumangon mula sa sariling abo ay hindi na kailanman magpapaalipin sa takot. Ilalaban niya ang hustisya at ang kanyang pamilya hanggang sa dulo. Ano kayang mangyayari kapag nagkaharap na ulit sina Doc Morgan at ang bagong buhay na si Rebecca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.